Dr. Love, hanggang saan ba ang obligasyon ng magulang sa anak? Ate Coring, sa tingin ko lang, this is personal. Ang magulang hanggang kamatayan susuporta sa anak sa obligasyon niya sa anak hanggang kaya niya. Kung matanda na at wala nang pagkakakitaan yung nanay, ay yung anak naman ang kinakailangan tumulong dun sa nanay. Dito sa kasong ito, Ate Coring, nakita natin yung pagmamahal talaga ni Vicky dun sa kanyang anak. And, pinasasalamatan natin siya kasi yung tunay na damdamin at ugali ng isang ina nakita natin sa kanya. Pero may pagkukulang ang nanay ng disiplina at pagtuturo sa anak na maging responsable. Paano mo naman ako makukumbinsi? At the age of 15, nag-asawa na. Ngayon may 2 anak. Ano? Yung ba ang takbuhan niya? Yung ba ang solusyon doon sa kahirapan na pinagdadaanan nila? Hindi, di ba? Yet, ano ang nakita natin kay Vicky at saka kay Edgar? Nagli-live-in sila. Walang commitment. Ngayon, anong nangyari sa anak ni Vicky? Si Rachel, live-in din. Pag lumaki yung anak ni Rachel, naging standard na yan, normal na yan. Live-in na lang, wala nang commitment. Di ba? So, but then, hindi ka pa rin ligtas sa akin, Edgar. Doon sa ginawa mo dito sa batang ito nung siya'y bata pa, hindi mo po pwedeng ikatwiran sa akin na lasing ka o nakainom ka. Tantanan mo na ang pag-inom ng alak. Lalo ngayon, wala kang hanap buhay. Tantanan mo na dahil walang mabuting nagagawa sa iyo, no? Sana, maibalik pa rin yung inyong pagsasama. Sa tingin ko naman, si Vicky ay nakahandang magpatawad sa iyo. Pero, Edgar, siguruhin mo lang na makontrol mo ang bawat salita na lumalabas sa bibig mo dahil sisira at makasusugat yan sa puso ng iba. Pag-usahin niya na lang inyong pagsasama. Ayun. Okay. Thank you, Dr. Love. Bawat isa sa inyo may sermon ngayong araw, ha? Attorney Kapunan, sa isang relasyon, lalo na kung live-in partner, wala namang obligasyon si Edgar, di ba, na suportahan o tulungang paaralin yung bata na I think ginawa naman niya. So, sa ganyang klaseng, walang mga obligasyon kung live-in lamang. Sa live-in relationship, walang obligation ang live-in partners to give support. Kung hindi nila common child, si Ma'am Vicky, obligasyon niya ang suportahan ng minor children niya. Ang tanong, Ate Coring, up to what age? No? Yes, kasi hindi na minor si Rachel. Okay. Sa batas kasi, 2 yun eh. Sa family code, ang sinasabi, ang minor is 21 and below. So, hindi talaga consistent, no? Pero pag minor ka, obligasyon ng parents mo, whether legitimate or illegitimate ka, na suportahan ka until you are gainfully employed. Anong ibig sabihin doon? Hanggang makahanap ka ng sarili mong trabaho at pwede mo nang isuportahan ang sarili mo. Intindihin natin na yung mga magulang natin, tumatanda na. Kailangan nila ng sarili nilang happiness, no? Hindi yung burden na yon. Ngayon, ang sasabihin ko lang, ang Vicky, ang tawag sa iyo sa batas, battered woman. Ano yung ibig sabihin ng battered woman? Bugbog sarado ka na nga. Hindi yung physical, no? Pero bugbog sarado ka, psychological, emotional, verbal. Kung minsan, layas ka dito. Mamaya, linigawan ka, babalik ka na naman. Ang tawag doon, battered woman syndrome. Tawag doon, domestic violence, no? Kanya pag-isipan nyo, love ba yan? O baka kailangan lang ni Edgar, kanya pabalik-balik sa kanya. Baka ang kailangan mo caregiver, hindi kinakasama sa buhay. Kasi pag wala ng respeto sa isa't isa, parang hindi mo na matatawag na pagmamahal yun. Hindi na. Napaka-importante po talaga ng respeto. Doc Camille, sa mga anak, ano ba yon? Kasi para sa akin, yung punot dulo ng problema nila, yun na nga, dahil nga sa una, hindi na naipilit pag-aralin si Rachel. Kung ito'y nag-aral, nakapagtapos, may trabaho, baka hindi sila nag-aaway, you know what I mean? So ano ba ang pinipilit ba dapat talaga ang bata
mag-aral? Actually, kahit ano sabihin nyo, talagang obligasyon talagang paaralin ng mga Yes, anak eh. oo. Regardless, di ba yung ang iba na merong special needs, pinag-aaral. So what more, yung talagang normal individuals, talagang pinag-aaral. Pero ito sa pagkakataong ito, no, ate ko rin, nakikita ko rin yung possibility kung bakit naging defiant dito si Rachel. Ang problema lang, kasi meron tayong tinatawag na pseudo-PTSD. Ano ibig sabihin ng pseudo-PTSD? Yung post-traumatic stress disorder niya, parang in-intensify niya kahit na hindi naman talaga umabot sa punto na may nangyari sa kanya to justify kung ano yung ginawa niya. Kaya ano sabi niya, di ba? Kaya nga ako nag-asawa ng maaga eh. So, magiging dahilan ba yun? Dahil nagkaroon ka ng ganitong trauma, kailangan yun ang magiging gawin mo. Pangalawa, kaya nga siya humihingi ng pere. Kasi parang ang punto dito, may nangyari sa anak ko eh. Kaya tinatapalan ko ng pera yung mga needs niya dahil kasi ito yung nangyari. So, yun yung parang possible na dynamics. Pero tama si attorney nung sinabi dito na battered person dito si Ate Vicky for reasons na yung tawag sa kanila yung trauma bonding. Ano yung sabihin? Natu-traumatize na si Ate Vicky. Pero dahil sa apologies at saka sa paghingi ng sorry palagi dito at yung iniisip niyang utang na loob, palagi niyang pinagbibigyan. Kaya hindi siya makaalis dito sa sinatawag nating possibility na abusive na yung relationship. Pero yet, ang iniisip niya, hindi, mahal ko tong tao to. So sana ma-realize nila, totoo ba yung pagmamahal na nararamdaman ng isa't isa? Ayun, kailangan po pag-isipan din ninyong mabuti, ano? Alam kong nagmamahalan, pero ang pagmamahal hindi lang hanggang sa nararamdaman natin. Yun ay pinapakita sa aksyon. Eh kung parati tayo nagmamalabi sa pananalita, hindi na po pagmamahal yun. Ayun. At may hangganan din naman ito. O ayun, may hangganan din ang nanay mo sa pagtulong sa'yo. Lahat may hangganan. Kailangan nating tulungan ang ating mga sarili.